ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapamilya. Sa mga sandaling iyon tila mabigat ang hangin sa buong Maynila. Parang may unos na paparating. Dahil ang galit at pagkamuhi na matagal ang kinikimkim ni na Miguelito at Roberto, lalo pang lumalalim, lalo pang naglalagablab. Hindi pa rin matanggap ni na Miguelito at Roberto ang mapait nilang pagkatalo kay Tanggol. Para sa dalawang magkapatid na ito, ang pagkatalo ay hindi lamang isang simpleng kabiguan. Hindi lamang ito isang maling hakbang. Isa itong sugat sa kanilang dangal. Isang kahihiyan na hindi nila kayang lunukin. Sa bawat gabing lumilipas bumabalik sa kanilang alaala ang sandaling iyon. Ang sandaling sila ay nadaig ni Tanggol. At sa bawat pagbabalik ng alaala, lalo lamang tumitindi ang apoy ng paghihiganti sa kanilang mga puso. Si Miguelito, nakilala sa kanyang mabilis mag-init ang ulo, ay hindi na halos maitago ang matinding puot sa kanyang mga mata. Ang bawat tingin niya ay parang apoy na handang sumunog sa sinumang hahadlang sa kanya. Habang si Roberto naman ay kabaligtaran. Mas tahimik, mas kontrolado, mas malamig ang kanyang kilos. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon nakatago ang isang mas mapanganib na determinasyon. Para kay Roberto, ang paghihiganti ay hindi dapat minamadali. Hindi ito dapat ginagawa sa galit lamang. Kailangan itong planuhin. Kailangan itong ihanda. At kapag dumating ang tamang oras ang kanilang ganti ay dapat maging tiyak. Tiyak. Walang takas. At walang kapatawaran. Sa halip na umatras matapos ang kanilang pagkatalo, nagpasya sina Miguelito at Roberto na bumalik muli sa Maynila. Isang mapanganib na desisyon. Alam nilang maraming mata ang nakamasid sa kanila. Alam nilang anumang maling hakbang ay maaaring magtulak sa kanila, pabalik sa kulungan o mas masahol pa. Sa kamatayan. Ngunit para kina Miguelito at Roberto wala nang halaga ang kanilang kaligtasan. Ang tanging mahalaga ay isang bagay lamang. Maibalik ang kanilang dangal. At magagawa lamang nila iyon sa isang paraan. Sa pamamagitan ng paghihiganti kay Tanggol. Sa kanilang lihim na pag-uusap, malinaw ang kanilang napagkasunduan. Hindi nila kayang harapin si Tanggol kung sila lamang dalawa. Kailangan nila ng mas maraming tauhan. Mas maraming kakampi. Mga taong handang sumugal ng buhay para sa kanilang laban. Kaya nagsimula silang maghanap. Mga taong may galit sa sistema. Mga taong may sariling paghihiganti. Mga taong handang gumawa ng marahas na hakbang. Hindi nagtagal nakaisip sina Miguelito at Roberto ng isang plano. Isang planong matapang. At napakapanganib. Napagdesisyonan nilang lusubin ang city jail. Sa loob ng kulungang iyon ay may mga taong maaaring maging mahalagang kakampi sa kanilang paghihiganti. Isa na rito ang lalaking matagal nang nakakulong ngunit kilala sa kanyang tapang at sa kanyang kalupitan. Ang lalaking iyon ay si Rigor. At nang sumiklab ang kanilang paglusob. Ang city jail na dating tahimik ay biglang nabalot ng kaguluhan. Nag-alingaw-ngaw ang malalakas na putok ng baril. Naghalo ang sigawan ng mga bilanggo at mga gwardiya. Ang mga yapak ng mga taong nagtatakbuhan ay parang kulog na dumadagundong sa makikitid na pasilyo ng kulungan. Ang lugar na dating puno ng katahimikan ay naging eksena ng takot, kaguluhan at karahasan. Sa gitna ng kaguluhang iyon naroon si Rigor. Matagal na siyang nakakulong. Sa loob ng mahabang panahon, halos tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Bagaman mabigat ang buhay sa kulungan, may mga sandaling naiisip niya na baka may pagkakataon pa siyang magbago. Baka isang araw makalabas siya. At magsimula muli. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nabasag ang katahimikan ng kanyang mga iniisip. Bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan sina Roberto at Miguelito. Sandaling natigilan si Rigor. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang dalawang lalaking matagal na niyang naririnig ang pangalan ngayon ay nakatayo na mismo sa kanyang harapan. Armadong-armado. At puno ng matinding determinasyon. Hindi niya kailanman inakala na ang mga gerero ang magiging dahilan ng kanyang paglaya. Sa isang iglap nagbago ang lahat. Ang kulungan na matagal na niyang kinagisnan ay naging daan sa kanyang muling pagbalik sa mundo ng karahasan.
At kahit hindi pa lubos na naunawaan ni Rigor ang buong plano ni na Roberto at Miguelito, may isang bagay siyang agad na naramdaman. Ang kalayaang ito ay may kapalit. Isang kapalit na maaaring magdala sa kanilang lahat sa kapahamakan. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, agad namang kumilos si Tanggol nang makarating sa kanya ang balita tungkol sa kaguluhang nangyari sa City Jail. At nang marinig ni Tanggol ang pangalan ni na Miguelito at Roberto, bigla siyang nakaramdam ng matinding pangamba. Kilalang-kilala ni Tanggol ang dalawang magkapatid na gerero. Alam niya kung gaano sila katigas ang ulo. Kung gaano sila kadelikado. At higit sa lahat alam niya na ang dalawang ito ay hindi titigil hanggat hindi nila nakakamit ang kanilang paghihiganti. Para kay Tanggol, malinaw ang lahat. Ang nangyaring paglusob sa City Jail ay hindi simpleng kaguluhan lamang. Isa itong simula. Simula ng isang mas malaking plano. Isang planong mas mapanganib. Habang iniisip ni Tanggol ang maaaring mangyari, lalo lamang bumibigat ang kanyang pakiramdam. Dahil alam niyang hindi lamang ang kanyang buhay ang nakataya. Pati ang mga taong mahalaga sa kanya ay maaaring madamay. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang masamang balak ni na Roberto, Miguelito at Rigor. Sa kanilang lihim na pagtatagpo matapos ang pagtakas sa kulungan, pinag-usapan nila ang kanilang susunod na hakbang. Alam nilang mahirap pabagsakin si Tanggol kung haharapin lamang nila ito ng direkta. Kailangan nilang pilitin si Tanggol na sumuko. At may isang paraan lamang upang mangyari iyon. Kailangan nilang hawakan ang taong pinakamahalaga sa kanya. At ang taong iyon ay walang iba kundi ang ina ni Tanggol. Si Maritz. Si Maritz, na walang kaalam-alam sa nalalapit na panganib, ay patuloy lamang sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Naniniwala si Maritz na tapos na ang gulo. Iniisip niya na nagtatago na ang mga gerero at wala nang kakayahan si Rigor na makapaghiganti. Dahil sa paniniwalang iyon, malaya siyang nakakagalaw sa Maynila. Lalo na sa lugar ng San Dimas kung saan siya madalas dumaan. Ngunit hindi alam ni Maritz na may mga matang lihim na nagmamasid sa bawat galaw niya. Sa bawat hakbang niya sa kalsada may mga taong sumusunod sa kanya mula sa malayo. Tahimik. Maingat. Mapanganib. Hanggang sa dumating ang sandaling hindi niya inaasahan. Sa isang iglap, may isang lalaking bigla na lamang humablot sa kanya mula sa likuran. Nagulat si Maritz. Agad siyang nagpumiglas. Sinubukan niyang kumawala sa mahigpit na pagkakahawak ng lalaki. Ngunit hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito. Nakatakip ang kalahati ng mukha nito. Pinilit ni Maritz na sumigaw. Humingi ng tulong. Ngunit sa sandaling nagsalita ang lalaki, biglang nanlamig ang buong katawan ni Maritz. Dahil nakilala niya ang boses na iyon. Ang halimaw na si Rigor ang nasa harapan niya. Ang lalaking minsan nang nagdulot ng matinding takot sa kanilang pamilya ay muling bumalik. At ngayon, hawak siya sa kanyang mga kamay. Pinilit man ni Maritz na tumakas, wala siyang nagawa laban sa lakas ni Rigor. At bago pa siya tuluyang makalaban, lumitaw mula sa dilim sina Miguelito at Roberto. Sa sandaling iyon tuluyan nang naunawaan ni Maritz ang kanyang kapalaran. Nahulog siya sa mga kamay ng tatlong pinakamapanganib na kaaway ni Tanggol. Si Rigor, si Miguelito, at si Roberto. Ngayon hawak na nila ang pinakamahalagang alas laban kay Tanggol. Habang dinadala si Maritz palayo, mabigat ang katahimikang bumalot sa paligid. Sa isang madilim na lugar kung saan siya ikinulong, tahimik siyang napaupo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa kanyang puso ay may takot, ngunit mas malakas ang isang bagay. Ang matinding pag-aalala para sa kanyang anak na si Tanggol. Samantala, nang makarating kay Tanggol ang balita na si Marites ay nabihag ni na Rigor, Miguelito at Roberto. Parang gumuho ang mundo sa kanyang harapan. Si Maritz ay hindi lamang kanyang ina. Si Marites ang dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. At ngayon, hawak ng kanyang mga kaaway ang taong pinakamahalaga sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, alam ni Tanggol na ang susunod niyang hakbang ay maaaring magpasya sa kapalaran nilang lahat. Magagawa kaya ni Tanggol na iligtas ang kanyang ina na si Maritz mula kina Rigor, Miguelito at Roberto bago pa nila tuluyang maisakatuparan ang kanilang paghihiganti? O ito na ba ang simula ng pinakamapanganib na laban sa buong buhay ni Tanggol?
Isang laban kung saan ang bawat desisyon ay maaaring magdala ng buhay. Sa isang madilim at tagong gusali sa gilid ng lungsod, doon dinala ni Rigor, Miguelito at Roberto si Maritz. Ang lugar ay halos abandonado, mga lumang pader, kupas na ilaw at malamig na simoy ng hangin na dumaraan sa mga sirang bintana. Para itong perpektong taguan para sa isang lihim na hindi dapat matuklasan. Tahimik na nakaupo si Maritz sa isang lumang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakatali at ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa sa bawat paghinga. Sa harap niya ay nakatayo si Rigor. Nakatitig lamang ito sa kanya, parang isang mabangis na hayop na matagal nang naghihintay ng pagkakataong makabawi. Ngunit hindi si Maritz ang tunay na target ni Rigor. Si Tanggol. Lumapit si Miguelito at malakas na hinampas ang mesa sa tabi ni Maritz. Sa wakas, sabi ni Miguelito na may ngiting puno ng galit. Sa wakas may dahilan na para lumabas si Tanggol. Si Roberto naman ay nanatiling tahimik sa isang sulok ng silid. Nakapamulsa ang kanyang mga kamay habang maingat niyang pinagmamasdan ang sitwasyon. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya kailanman nagmamadali. Dahil alam ni Roberto na kapag desperado si Tanggol doon siya magiging mahina. At iyon ang sandaling hinihintay nila. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, halos hindi mapakali si Tanggol. Nakatayo siya sa loob ng isang maliit na silid kasama ang ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Ang balita tungkol sa pagkabihag kay Maritz ay parang kulog na sumabog sa kanyang isipan. Tahimik ang buong silid. Ngunit ang katahimikan na iyon ay puno ng tensyon. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ni Tanggol. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi niya mapapatawad ang sarili kung may mangyaring masama sa kanyang ina. Sigurado ba kayo sa balitang ito? Mabigat na tanong ni Tanggol. Tumango ang isa sa kanyang tauhan. Nakita mismo ng informant natin. Sina Rigor, Miguelito at Roberto ang kumuha kay Maritz. Sa sandaling marinig ni Tanggol ang pangalan ni Rigor, lalo pang tumindi ang kanyang galit. Si Rigor. Ang lalaking minsan nang nagdulot ng napakaraming trahedya. Ang lalaking akala nila ay tuluyan nang nawala sa kanilang buhay. Ngunit ngayon ay bumalik ito. At mas mapanganib kaysa dati. Tahimik na naglakad si Tanggol papunta sa bintana. Sa labas ay kumikislap ang mga ilaw ng lungsod. Ngunit sa kanyang isipan iisang bagay lamang ang umiikot. Paano niya ililigtas si Maritz? Alam ni Tanggol na ito ay bitag. Isang malinaw na bitag. Alam niyang gusto siyang palabasin ni na Miguelito, Roberto at Rigor. Gusto nila siyang magpadalos-dalos. Gusto nila siyang magkamali. Ngunit kahit alam niya iyon wala siyang pagpipilian. Dahil ang nakataya ay ang buhay ng kanyang ina. Habang iniisip ni Tanggol ang susunod niyang hakbang, may biglang nagsalita mula sa likuran. Isang pamilyar na boses. Kung pupunta ka roon ng mag-isa, siguradong papatayin ka nila. Lumingon si Tanggol. Nakatayo sa pintuan si Santino. Tahimik itong nakatingin kay Tanggol, ngunit malinaw ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Lumapit si Santino. Hindi ito laban ng isang tao lang, Tanggol, sabi niya. Saglit na natahimik si Tanggol. Alam niyang tama si Santino. Ngunit mahirap pigilan ang isang anak na gustong iligtas ang kanyang ina. Samantala, sa tagong gusali kung saan nakakulong si Maritz, nagsimula ng ihanda ni na Miguelito at Roberto ang susunod na yugto ng kanilang plano. Lumapit si Roberto kay Maritz at bahagyang yumuko upang magkatapat ang kanilang mga mata. Alam mo ba kung bakit ka namin dinala rito? Malamig na tanong ni Roberto. Hindi sumagot si Maritz. Ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang matinding tapang sa kabila ng kanyang takot. Ngumiti si Roberto. Hindi ka namin kailangan, mahinahon niyang sinabi. Ang kailangan namin ay ang anak mo. Sa likod ni Roberto ay tumawa si Miguelito. Isang malupit at mapanganib na tawa. Kapag nalaman ni Tanggol na hawak ka namin, sabi ni Miguelito, siguradong pupunta iyon dito. At sa sandaling dumating si Tanggol. Doon nila tatapusin ang lahat. Tahimik na yumuko si Maritz. Ngunit sa kanyang puso ay may isang matibay na panalangin. Kilala niya ang kanyang anak. Alam niyang hindi basta-basta susuko si Tanggol. At sa kabilang bahagi ng lungsod, habang lumalalim ang gabi, tuluyan nang nagpasya si Tanggol. Humarap siya kina Santino at sa kanyang mga tauhan. Hindi ako aatras, mariin niyang sinabi.
Ano man ang mangyari ililigtas ko si nanay. Ngunit sa sandaling iyon, walang nakakaalam na ang laban na paparating ay hindi lamang simpleng sagupaan. Dahil sina Rigor, Miguelito at Roberto ay matagal nang naghahanda. At sa pagkakataong ito, hindi lamang buhay ni Maritz ang nakataya, kundi ang kapalaran ni Tanggol mismo. At habang papalapit ang sandali ng kanilang paghaharap, isang tanong ang unti-unting bumibigat sa hangin ng Maynila. Kapag nagkita na sina Tanggol, Rigor, Miguelito at Roberto, sino ang tunay na lalabas na buhay? At sino ang tuluyang mawawala sa madilim na gabi ng lungsod?